Dalawang malakas na sampal para sa 4 na oras kong pagpapahirap sa kusina. Sa sandaling iyon, may naputol sa loob ko. Kinuha ko ang batuta at sinabi ko sa sarili ko, kung hindi ako magiging masaya ngayon, walang sinuman sa inyo ang makakakain ng kotsinilyo. Naku, Ate Flora, napakaswerte mo talaga. Tingnan mo si Leo, napakakisig at matagumpay sa negosyo. At tingnan mo rin itong manugang mong si Maya, napakaganda at napakasipag. Totoo nga, sa buong probinsya natin, sino pa ba ang makakapagpa-party ng ganito karangya para sa ika-60 na kaarawan? Dahil ito sa magaling mong pagpapalaki. Napakabait at napakamasunurin ng manugang mo. Habang daladala ko ang isang napakalaking bandehado ng mainit na kotsinilyo, papalabas sa malaimpyernong kusina na puno ng usok at talsik ng mantika, ito ang mga nakakasukang papuri na narinig ko. Ang biyenan kong si Flora ay nakasuot ng isang mamahaling pulang Filipiniana na may masalimuot na burda. May kwintas na South Sea pearls na kasing laki ng itlog ng kalapati sa kanyang leeg. Ang kanyang kulubot na mukha ay nakangiti na parang namumukadkad na bulaklak. Nakaupo siya sa gitna ng pangunahing mesa, parang isang reyna na tinatanggap ang pagsamba at papuri ng lahat ng mga bisita. Naku, hindi naman po. Itong si Maya namin, medyo tahimik lang ang ugali pero mabilis at masipag kumilos. Tingnan nyo, itong espesyal na kotsinilyo. Siya pa talaga ang nagpumilit na magluto at mag-ihaw. Sabi niya hindi raw masarap at hindi tunay ang timpla sa labas. Gusto raw niyang ipakita ang pagmamahal at paggalang niya sa akin. Nagpakumbaba siya kunwari, pero ang tono ng pagmamayabang niya ay umaalingaw-ngaw hanggang sa kabilang mesa. Amoy na amoy mo ang kahambugan kahit 3 mesa pa ang layo. Nakasubsob ang aking ulo habang maingat kong inilapag sa umiikot na salamin ng mesa ang lechon de leche na 4 na oras kong binantayan sa pugon. Halos mapaso na ang aking mga kamay sa init. Ang mainit na usok ay lumabo sa aking paningin. Para sa putahing ito, 4:00 pa lang ng madaling araw ay nasa palengke na ako para bumili ng pinakasariwang sangkap. Inihanda ang mga espesyal na palaman at binantayan ang baga sa bawat hakbang ng buong pag-iingat. Ang usok sa kusina ay nagpaluha sa akin ng husto at ang tumalsik na kumukulong mantika sa likod ng aking kamay ay nag-iwan ng mapupulang paltos na sobrang hapdi. Pero hindi ako pwedeng mag-aksaya ng oras dahil sabi ni Flora, ang putahing ito ang magdadala ng dangal at mukha sa kanyang kaarawan, kaya dapat itong maging perpekto. Ma, nandito na po ang pagkain. Mahina kong sabi, paos ang boses dahil sa matinding pagod at usok. Kinuha ni Flora ang tinidor, kunwaring inamoy ang lutong karne, pero biglang nawala at nanigas ang mayabang na ngiti sa kanyang labi. Inangat niya ang kanyang pulso, tiningnan ang gintong relo na puno ng maliliit na brilyante at biglang nagdilim ang kanyang mukha. Anong oras na? Hindi ganoon kalakas ang boses niya, pero parang isang timba ng yelong tubig na ibinuhos para patayin ang masayang atmosfera ng buong kwarto. Ang asawa kong si Leo ay mabilis na lumapit na parang isang masunuring aso. Ma, 7:03 na po. Sakto ba? Sakto sa oras? Malamig na ngumiti si Flora. Ang kanyang mga mata ay parang kutsilyong tumalim at humiwa sa aking mukha. Ang usapan natin ay eksaktong 7:00. 7:00 dapat ihain ang espesyal na putahing ito para humaba ang buhay at swerte ko. Ngayon, huli na ng 3 minuto. Sabihin mo sa akin, inantala mo ba ng 3 minuto ang swerte ko? Biglang tumahimik at naging patay ang buong bulwagan. Ang mga kamag-anak na kanina lang ay nagpupuri at bumabati ay ibinaba ang kanilang mga kubyertos. Ang kanilang mga mata ay puno ng pananabik na manood ng isang magandang iskandalo. Bumilis ang tibok ng puso ko, parang bumagsak, at mabilis akong nagpaliwanag. Ma, pasensya na po. Gusto ko lang sanang mas pakinisin ang balat ng lechon para mas maganda ang kulay at mas malutong. Kaya pinaghintay mo ako, ang tatay mo, at ang 12-dosenang mga nakatatanda rito para lang sa hinanda mo. Malakas na hinampas ni Flora ang mesa, dahilan para tumalon at tumunog ang mga pinggan at mangkok. Hindi po sa ganoon, ma. Ako. Hindi ko pa natatapos ang sasabihin ko.
Isang malakas na sampal na may dalang hangin ang walang awang dumapo sa aking kaliwang pisngi. Pak! Ang lutong ng tunog na ito ay parang isang kulog na gumulat at yumanig sa kaluluwa ng lahat ng tao sa kwarto. Ang ulo ko ay napalingon ng malakas sa isang tabi. Umugong ang mga tainga ko na parang pinasok ng 10,000 bubuyog. Ang nakakapasong hapdi ay mabilis na kumalat sa aking balat at nalasahan ko ang dugo sa aking labi. Hawak ang aking mukha, hindi ako makapaniwalang tiningnan ang babaeng 5 taon ko nang tinatawag na Ma. Salot! Sinasadya mo ba ito? Hindi pa nakontento si Flora. Nang makita niyang hindi ako agad lumuhod para humingi ng tawad, sinampal niya ulit ako pabalik ng mas malakas sa kanang pisngi. Pak! Ang ikalawang tunog ay mas malakas, mas malupit. Muntik na akong matumba at mawalan ng balanse. Kung hindi lang ako nakahawak sa sandalan ng upuan sa likod ko, siguro ay nakadapa na ako sa sahig. Ang 2 pisngi ko ay parang pinaso ng nagbabagang bakal. Nanginginig ang mga ugat ko sa matinding sakit. Namumuo ang mga luha sa aking mga mata. Inikot-ikot nito ang paningin ko pero kinagat ko ng madiin ang aking labi para hindi ito tumulo. Babaeng baog! Walang silbi! Inutusan ka lang ng isang maliit na bagay, hindi mo pa magawa ng maayos? Anong kasalanan ang ginawa ng pamilya namin para makapag-asawa ng isang pabigat na katulad mo? Dinuro ako ni Flora sa mukha. Tumatalsik ang laway niya sa akin habang sumisigaw. Sinasadya mo bang sirain ang araw ko dahil alam mong masaya ako ngayon? Ha? Magsalita ka? Napipi ka na ba? Dahan-dahan kong inangat ang aking ulo. Pinasadahan ng tingin ang mga mapangutyang mukha sa paligid na natutuwa sa nangyayari. At sa huli ay tumingin ako sa asawa kong si Leo. Nakatayo siya roon, nakakunot ang noo. Hindi niya tiningnan ang mga sugat sa mukha ko. Ni hindi niya tinanong kung nasasaktan ako. Ang tanging nakikita niya ay ang matinding galit ng nanay niya at ang sarili niyang reputasyon na malapit ng masira at mapahiya. Maya, sa wakas ay nagsalita siya. Ang tono ay puno ng panunumbat at matinding pagkainis. Ano pang tinutunganga mo diyan? Hindi mo ba naririnig na kinakausap ka ni Mama? Alam mo ba kung anong araw ngayon? Bakit kailangan mo pang galitin si Mama sa ganitong oras? Ano bang binabalak mo? At anong nasa isip mo? Tiningnan ko siya, tiningnan ko ang mukhang ito na minahal ko ng 5 taon, tinitigan ko ng 5 taon. Ang mukhang ito na minsan nang nagsabi sa akin, Maya, mag-resign ka na? Ako na ang bahala sa iyo at bubuhayin kita. Ang mukhang ito na minsan ding nagsabing, Maya, matanda na si Mama, pagpasensyahan mo na lang sana siya palagi. Ngayon, ang nakasulat na lang sa mukhang ito ay ang kawalang utang na loob. Kuya Leo, tingnan mo ang tingin niya. Parang tayo pa ang may kasalanan at nagbintang sa kanya. Naiinis at mapang-asar na sabi ng hipag kong si Kim habang ngumunguya ng mani. Ate, hindi sa nakikialam ako o sinasabihan kita, pero ang pagpalo sa iyo ni Mama ay pagtuturo lang ng tamang asal at patakaran. Sa pamilya natin, pinakamahalaga ang reputasyon at mukha. Pinahiya mo si Mama ng husto sa harap ng mga kamag-anak natin ngayon. Kulang pa nga ang 2 sampal na yan sa ginawa mo. Kung marunong kang makiramdam at may isip ka, dapat kang lumuhod at magmano kay Mama, humingi ng tawad para matapos na ito. Oo nga naman, oo nga, sabi ng isang malayong tiyuhin habang iniaangat ang baso ng alak, humigop ng kaunti at ngumiti ng pilit na walang emosyon. Maya, ang paggalang sa nakatatanda ang pinakamahalaga sa lahat. Kapag nagtuturo at pinapagalitan ng nakatatanda ang nakababata, hindi dapat sumasagot. Tingnan mo ang ginawa mo, sinira mo ang atmosfera. Sige na, ipagkuha mo ng inumin ang biyenan mo. Aminin mo ang mali mo, naghihintay na ang lahat para kumain. Ang mga nag-iingay na boses mula sa lahat ng direksyon ay parang napakaraming langaw na umaali-aligid at bumubulong sa aking tainga. Walang ni isang tao ang nagtanong kung bakit ako nahuli ng 3 minuto. Walang sino man ang nagtanong kung masakit ba ang mukha ko matapos sampalin. Inaasahan at inaakala ng lahat na natural lang na ibababa ko ang aking dignidad para lang patahimikin ang iskandalong sila rin naman ang nagpasimula at gumawa. Nang makita ni Leo na hindi ako gumagalaw, tuluyan na siyang nawalan ng pasensya at nagalit. Lumapit siya, ibinaba ang boses, at nanggagalaiting sinabi habang nakakuyom ang ngipin, Maya,
Binalaan na kita, huwag mong ubusin ang pasensya ko at huwag kang magmatigas. Lumuhod ka ngayon din at mag-sorry sa nanay ko. Kung hindi, maghihiwalay tayo. Maghihiwalay tayo. Ang dalawang salitang ito ay parang isang susi na biglang nagbukas nang sapilitan sa isang matibay na kandado. Ang kandadong iyon, nagkukulong sa lahat ng aking hinaing, galit at pagkadismaya na tiniis ko sa loob ng 5 taon. Tiningnan ko si Leo at ang kanyang nanggagalaiting mukha na halos mayupi sa galit. Tiningnan ko ang mayabang na hitsura ni Flora at tiningnan ko ang buong bulwagan ng mga tinatawag na kamag-anak na naghihintay na kutyain at pagtawanan ako. Ang kwerdas sa aking puso na 5 taon nang nakabanat ay biglang tumunog ng malakas. Pitik. Naputol ito. Ngumiti ako. Hapdi ang nararamdaman sa aking mga labi. At gumawa ako ng isang ngiting mas pangit pa sa isang taong umiiyak. Sige. Mahina kong sabi. Hindi malakas ang boses, ngunit napakalinaw na umabot sa tainga ng bawat isa sa kwarto. Anong sabi mo? Natigilan si Leo at natulala. Hindi ko siya pinansin. Dahan-dahang binitawan at inalis ang nakahawak kong kamay sa aking pisngi. Tumalikod at naglakad patungo sa pantry ng bulwagan. Doon, upang maiwasan ang mga gumagawa ng gulo, may isang makapal na kahoy na batuta, pamalo na laging nakatago sa sulok. Ginagamit daw pambugaw sa mga lasing na bisita na nagwawala. Maya, bumalik ka rito. Saan ka pupunta? Sigaw ni Leo mula sa likuran ko. Hindi ako lumingon. Pabilis ng pabilis at patatag ng patatag ang aking mga hakbang. Ang puso ko sa sandaling ito ay may kakaiba at hindi pa nararanasang kapayapaan. Hindi ito nag-aapoy na galit na kumukulo, kundi isang napakalalim at napakalamig na yelo na walang hangganan. Dahil iniisip ninyo na ang inyong pagpapanggap at paggalang ay mas mahalaga kaysa sa aking dignidad. Dahil iniisip ninyo na ang isang piging ng kaarawan ay mas mahalaga kaysa sa aking pagkatao. Dahil gusto ninyong gamitin ang inyong mga patakaran para patayin ako, sige. Kung hindi ako magiging masaya at maayos, walang sino man ang magiging masaya sa party na ito. Nang hawakan ko ang makapal na batutang kahoy, tumahimik ang buong mundo. Ang kahoy na yon ay mabigat. Ang magaspang na tekstura nito ay kumuskos sa aking palad. Nagbibigay sa akin ng isang matigas at totoong lakas. Mas maaasahan ito kaysa sa anumang bagay na nahawakan ko sa loob ng 5 taon. Mga sandok, mop, o bote ng gatas ng bata. Hawak ko ito sa isang kamay at lumabas ako mula sa pantry. Tok, tok, tok. Ang dulo ng kahoy ay tumama sa makinis na marmol na sahig sa bawat hakbang, gumagawa ng isang mabigat at may ritmong tunog. Sa katahimikan ng malaking bulwagan ng hotel, ang tunog na ito ay parang kampana ng kamatayan na tumatama sa puso ng lahat. Maya, anong gagawin mo sa kahoy na yan? Ang tiyahin na pinakamalapit sa akin ay namutla agad ang mukha. Nanginginig ang boses sa takot. Ang lahat ng atensyon at paningin ng mga tao ay lumipat mula sa aking namumulang mukha papunta sa hawak kong kahoy. Nakita rin ito ni Leo. Nahulog ang hawak niyang baso ng tsaa at nabasag sa sahig. Bigla siyang tumayo. Ang upuan niya ay lumikha ng nakakagilong at maingay na tunog sa pagkakaskas nito sa sahig. Maya, nabaliw ka na ba? Anong gusto mong gawin? Dinuro niya ako. Matinis ang boses. Hindi maitago ang matinding takot at gulat. Gusto mo bang manakit ng tao? Manakit ng tao? Inangat ko ang gilid ng aking labi at nagpakita ng isang malamig na ngiti. Wala kayong karapatan para diyan. Hindi pa man ako tapos magsalita, nakalapit na ako sa pangunahing mesa na puno ng masasarap na pagkain at yaman ng dagat. Ang mayabang na ekspresyon ni Flora ay nanigas sa kanyang mukha at agad siyang nagpanggap na biktima, sumisigaw. Wala na bang batas? Hindi na nga ako iginagalang at sinasagot pa ako. Gusto pa akong paluin ng baliw na ito gamit ang armas. Leo, ano pang tinutunganga mo dyan? Kunin mo ang hawak niya. Papatayin niya ako. Ang mga kamag-anak sa paligid ay nagtakbuhan na parang mga daga na ginulat, sumisigaw habang umaatras. Ang iba ay nagtago sa ilalim ng mesa. Ang iba ay mahigpit na niyakap ang kanilang mga anak sa tabi nila. Domestic violence. Napakabagsik ng babaeng ito. Tumawag kayo ng pulis
baka may mamatay. Sa wakas ay natauhan si Leo at sumugod sa akin na may namumulang mata. Maya, tumigil ka! Ibinaba mo yan! Hindi ko pinansin ang kanyang nakakabinging at baliw na sigaw. Tinalikuran ko siya, itinaas ang dalawang kamay ko hawak ang makapal na batuta at itinapat ito sa malaking bandehado ng kutsinilyo na 4 na oras kong binantayan sa gitna ng mesa. Sa sandaling ito, tila tuluyang tumigil ang hangin. Ang sigaw ni Flora ay naipit at natrap sa kanyang lalamunan. Ang mga hakbang ni Leo ay huminto sa hangin at ang paghinga ng lahat ng kamag-anak ay napigil. Sa susunod na segundo, ginamit ko ang buong lakas ko at malakas na inihampas ang batuta pababa. Pak! Ang malakas na tunog na iyon ay hindi kasing lutong ng paputok, kundi parang isang mabigat na maso na malakas na tumama sa dibdib ng bawat isa. Nabasag ang mamahaling lalagyan. Ang mainit na sarsa at mantika ng lechon de leche, kasama ang mga pinakuloang sangkap nito, ay sumambulat at tumalsik na parang pumutok na bulkan. Isang nakakapanindig balahibong at nakakaawang sigaw ang pinakawalan ni Flora. Ang kumukulong sarsa at mantika na iyon ay eksaktong tumalsik sa kanyang mamahaling bordadong Filipiniana at ang isang malaking bahagi ay direktang tumama sa kanyang mukha at ulo. Natataranta niyang pinunasan ito gamit ang mga kamay niya, ngunit mas lalo lang itong kumalat at naging dugyot. Ang kanyang perpektong ayos ng buhok na nakaban ay nasira. Ang isang bahagi ng kanyang pustiso o hairpiece ay nahulog sa isang tabi. Inilalabas ang kanyang pambihira at puting buhok, mukha siyang basang sisiw na nahulog sa tubig. Ngunit ito, simula pa lang ito. Ang apoy sa aking puso, kapag nag-alab na, ay hindi na kailanman mapapatay at maaapula. Hindi ako tumigil. Inihampas ko muli ang batuta patungo sa malaking champagne tower na gawa sa 12 ng mga baso na nakapatong sa isa't isa. Winalisan ko ito. Crash! Ang mga baso ay nagbanggaan. Ang pagkabasag ng mga salamin ay tumunog na parang isang simponya ng pagkawasak. Ang kulay gintong champagne ay bumulwak na parang dugo. Mabilis na binasa ang pulang mantel ng mesa. Ang alak ko, ang bagong damit ko. Nakaupo si Flora sa sahig, nakatingin sa gulo, umiiyak na parang kinakatay na baboy. Maya, baliw ka. Alam mo ba kung magkano ang mesang ito? Sigaw ni Leo, muling sumusugod sa akin para pigilan ako. Nanlilisik ang aking mga mata. Inihampas ko pabalik ang batuta. Hindi sa kanya, kundi sa marmol na sahig malapit sa kanyang mga paa. Bang! Isang malinaw na bitak ang lumitaw sa marmol dahil sa lakas ng paghampas, tumalsik ang mga tipak ng bato at eksaktong sumagi sa kanyang sapatos na balat. Nanginginig si Leo sa takot. Biglang huminto sa paghakbang. Namumutla ang mukha sa isang iglap. Tiningnan niya ako na parang isang demonyong gumapang palabas mula sa impyerno. Lumayas ka. 2 salita lang ang sinabi ko. Hindi malakas, ngunit puno ng nakakakilabot na awtoridad at bigat. Natigilan siya. Hindi pa niya ako nakitang ganito. Hindi ko na siya pinansin. Tumalikod ako at parang isang general na nagwawagayway ng watawat, sumugod ako sa mahabang mesa na puno ng mga regalo. Huwag mong subukan! Ang hipag kong si Kim ang unang nakabawi. Sumigaw siya at tumakbo para protektahan ang mga kahon ng regalo. May mga gintong kwintas at mga ampao na puno ng pera dyan. Mababayaran mo ba yan? Mababayaran? Malamig akong ngumiti. Hindi huminto sa paglalakad at dinala ng batuta ang hangin na parang bagyo. Pak! 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 Isang hilera ng mga magagarang regalo ang inihawi ko sa sahig. Ang mga kahoy at karton na kahon ay nabasag. Naglabasan ang mga mamahaling pashmina scarf at imported na tsaa. At ang ilang makakapal na ampao na may pera. Walang awang tinapakan ko ang mga ito gamit ang aking sapatos na puno ng sabaw at mantika, pilit na dinudurog ang mga pulang perang papel. Dahil para sa inyo ay mas mahalaga ang pera kaysa sa tao. Anong silbi ng mga basurang ito? Para saan pa? Isa pang hampas, direkta sa malaking bandehado ng steamed lapu-lapu na simbolo sana ng kasaganaan at swerte. Nabasag ang plato, ang buong isda ay bumaligtad sa sahig, tumalsik ang mainit na sabaw, at napasigaw sa sakit ang ilang kamag-anak sa paligid, tumatalon papalayo. Ang malaking bandehado ng crispy pata na nag-trigger sana ng swerte na siya ring mitsa ng giyerang ito
ay eksaktong tinuhog ko gamit ang batuta hanggang sa ilalim ng mangkok. Gumulong sa sahig ang matabang karne at napuno ng alikabok at bubog. "Huwag na kayong kumain, walang kakain." Habang naninira ako, sumisigaw ako ng malakas. Paos ang boses ngunit napakalakas ng alingawngaw. "Naiinis kayo kasi mabagal ako maghain? Sige, ngayon walang kakain. Naiinis kayo na wala akong modo? Sige, ipapakita ko sa inyo ang totoong walang modo para makita nyo." Ganap nang nagkagulo sa bulwagan. Ang mga tiyahin na kanina ay nag-uutos sa akin na maging masunurin at magalang ay nakatakip na ngayon sa kanilang mga ulo, nagtatago sa likod ng sofa dahil sa takot na matamaan ng lumilipad na bubog at masugatan ang mukha. Ang mga tsismosa na mahilig manood ng gulo, namumutla sa takot. Hinihila ang kanilang mga anak at tumatakbo palabas ng pinto, takot na madamay sa baliw na tulad ko. "Tumakbo na kayo! Baliw na siya! Tulong! May mamatay!" Hindi ko alam kung sino ang sumigaw, pero ang mga tao ay nag-uunahang lumabas na parang mga langgam na nakakita ng dugo. Natumba ang mga upuan, naiwan ang mga sapatos, nagkahalong iyak at sumpaan, tunog ng basag na salamin. Mas maingay pa ito ng 100 beses kaysa sa kaarawan kanina. Sa wakas ay natauhan si Leo mula sa pagkabigla. Nang makita niya ang gulo sa sahig at ang pagkawasak ng buong kaarawan na pinapahalagahan ng kanyang ina, ang kanyang takot ay naging matinding galit na parang tsunami. "Maya, tumigil ka na!" Sumugod siya sa akin sa ikatlong pagkakataon, namumula ang mata na parang galit na toro. "Alam mo ba ang ginagawa mo? Ika, 16 na kaarawan ito ni Mama. Sinira mo ang bahay, paano pa tayo haharap sa mga tao bilang pamilya?" Walang kwentang babae. Tiningnan ko ang kanyang nagagalit na mukha at ang huling patak ng pagmamahal ko sa kanya ay tuluyan ng naputol. "Haharap sa tao? Sa pamilyang ito, tinrato niyo ba akong tao? Dahil ayaw niyo akong maging tao, magiging multo ako sa harap niyo." Bigla akong lumingon at malakas na inihampas ang batuta na may dalang sipol ng hangin sa mamahaling Nara table na nasa harap niya. Kraak! Iyon ang pagtangis ng matibay na kahoy na nabali. Ang buong mesa ay parang tinanggalan ng buto at biglang bumigay, tumagilid at bumagsak. Nakatayo ako sa gitna ng mga guho, tumutulo pa ang pulang alak mula sa batuta ko na parang dugo. Tiningnan ko siya at mariing tinanong bawat salita, "Leo, iniisip mo pa ba na nagbibiro ako ngayon?" Tulala si Leo at naging tanga. Tiningnan niya ang nabaling mesa na sinira ko gamit ang isang palo, ang mga sirang pagkain sa sahig, at ang mga kamag-anak na tumatakas palabas sa takot. Nanginginig ang kanyang mga labi at hindi makabuo ng isang buong pangungusap. Ang ano? Humakbang ako palapit, gumagawa ng nakakagilong at matalim na tunog ang kahoy na kinakaladkad ko sa sahig. Baliw ba ako? Dapat ba akong dalhin sa mental hospital? Dapat ba akong lumuhod at magmakaawa sa pamilya niyo para patawarin niyo ako? Sa bawat tanong ko, humahakbang ako papalapit. At sa bawat hakbang ko, paatras ng paatras si Leo sa takot hanggang sa sumandal ang likod niya sa malamig na pader, wala nang aatrasan. Sa oras na iyon, nakabawi na si Flora na nakaupo sa sahig. Nang makita niya ang mga bubog sa sahig at ang kanyang pulang Filipiniana na babad sa alak, hinampas niya ang kanyang hita, umiiyak ng mas malakas at mas peke kaysa kanina. "Anong kasalanan ang ginawa ko? Anong kasalanan ko para magkaroon ng ganitong masamang manugang?" Umiiyak siya habang sinusubukang gumapang gamit ang kamay at paa para hawakan ang binti ko. "Ang kaarawan ko! Ang reputasyon ko! Sinira ng salot na ito. Bayaran mo to. Bayaran mo ako gamit ang buhay mo." Parang baliw siyang sinusubukang kalmutin at saktan ako. "Ikaw na masamang babae. Gusto mo ba akong patayin? Sige, patayin mo ako para maging masaya ka na." Nakakatawa ang kanyang pag-aamok at pag-iyak sa sahig. "Kanina noong sinasampal niya ako, napakatapang niya. Ngayon na nakasira lang ako ng gamit, siya pa ang nagpapanggap na biktima." Napakagaling talaga sa double standards. Hindi ako umiwas. Sa halip ay tiningnan ko siya nang malamig mula sa itaas at inangat muli ang batuta, nakatapat sa 75-inch na flat screen TV na patuloy na nagpapatugtog ng happy birthday sa harap niya. "Subukan mong lumapit pa kahit isang hakbang," malamig kong sabi.
parang yelo. Iyan ang susunod na mababasag. Tutal nasira na ang lahat. Hindi na rin masama kung dadagdagan ko ang babayaran ko para sa TV na yan. Natigilan ang kilos ni Flora sa hangin. Ang TV na iyon ay ang kanyang paborito. Ni hindi niya kami pinapayagang punasan iyon dahil baka mag-iwan kami ng fingerprint. Kumislap ang matinding galit sa kanyang mga mata. Pero sa huli ay hindi na siya naglakas loob na gumalaw, nanatili na lang siyang nakakuyom sa sahig habang patuloy na ginagamit ang pag-iyak para ilabas ang kanyang galit. Nang makita ito ni Leo, nakahanap siya ng pagkakataon para umatras. Umiwas siya sa akin, tumakbo para itayo si Flora at galit na tiningnan ako. Maya, tao ka pa ba? Pinagbabantaan mo pa ako? Wala na bang batas sa paningin mo? Batas? Parang nakarinig ako ng isang napakalaking biro. Ngayon kinakausap mo ako tungkol sa batas? Sige, pag-usapan natin ang batas. Binitawan ko ang batuta sa sahig at kinuha ang cellphone mula sa aking bulsa. Biglang nagbago at namutla ang kulay ng mukha ni Leo at Flora. Siguro hindi nila inaasahan kahit sa panaginip na ang tahimik na si Maya ay gagawa nito. Anong gagawin mo? Nanginginig ang boses ni Leo. Hindi ko siya pinansin. Agad kong pinindot ang 3 numero. 911. Sa sandaling kumonekta ang tawag, ang buong bulwagan ay tahimik na parang sementeryo. Tanging ang malakas na paghinga ni Flora ang naririnig. Hello, 911 ba ito? Gusto ko pong mag-report. Ang aking boses ay malinaw at kalmado. Napakakalmado na maging ako ay nagulat sa sarili ko. Nandito po ako sa function hall ng Global International Hotel sa 2nd palapag. May nagaganap na domestic violence at malawakang pagkasira ng mga ari-arian. Opo, tama po ang address. Ibinigay ko ang eksaktong address. Pagkatapos ay tiningnan ang namumutlang mukha ni Leo at Flora. At idinagdag ko bawat salita. Ang nambugbog at nanakit ay ang aking biyenan, si Flora. Sa harap ng 12-dosenang mga tao, sinampal niya ako ng walang dahilan. Mayroon po akong voice recording. Nang patayin ko ang tawag, para bang naubos ang lahat ng lakas ni Leo at napasalampak siya sa sahig. Tumawag ka talaga ng pulis? Ang kanyang boses ay puno ng hindi paniniwala at matinding takot. Maya, baliw ka na? Hindi inilalabas ang problema ng pamilya. Hindi mo ba naiintindihan kapag dumating ang mga pulis? Paano na ako haharap sa opisina ko? Anong iisipin ng mga kapitbahay natin? Iyan na naman ang linyang iyan. Kahit sa ganitong pagkakataon, ang tanging iniisip pa rin niya ay ang kanyang reputasyon, ang trabaho niya, ang kinabukasan niya. Wala siyang pakialam sa akin. Ang asawa niyang sinampal ng kanyang ina sa harap ng maraming tao at itinuring nilang baliw. Malamig akong ngumiti at ibinalik ang cellphone sa aking bulsa. Leo, linawin natin ito. Tinuro ko ang gulong ginawa ko sa sahig. Hindi malakas ang boses, ngunit tumatagos sa puso. Nang sinampal ako ng nanay mo na parang hayop sa harap ng lahat ng kamag-anak, bakit hindi mo sinabi na problema ng pamilya ito? Nang inapinin niyo akong lahat ng magkakasama, bakit hindi mo sinabi na problema ng pamilya ito? Ngayon na naghahanap ako ng hustisya, kakausapin mo ako tungkol sa reputasyon? Ako, nagtuturo lang ang nanay ko. Karapatan ng nakatatanda na turuan ng nakababata, tama lang iyon. Kailangan mo bang manira ng bahay at tumawag ng pulis? Gusto mo ba kaming patayin at sirain ang buhay namin? Balisang-balisa si Leo, napaikot-ikot, pawis na pawis ang kanyang noo. Nagtuturo? Napatawa ako ng malakas at mapait. Leo, hawakan mo ang konsensya mo at tanungin mo ang sarili mo. Anong klaseng pagtuturo ang manampal sa harap ng maraming tao? Anong pagtuturo ang tawaging salot ang isang tao dahil lang nahuli ng 3 minuto ang putahe? Kung ikaw ang sinampal ngayon, kung ikaw ang minura, sasabihin mo pa bang pagtuturo lang ito? Natahimik siya, namula ang mukha at hindi makasagot ng kahit isang salita dahil alam niya na kung siya ang nasa posisyon ko, kanina pa siya nagwala at sumabog. Sa oras na iyon, umalingaw-ngaw ang sirena ng mga pulis mula sa labas papalapit. Ang matinis na tunog na iyon ay sumira sa kapayapaan ng hotel at tuluyang bumasag sa huling pag-asa ng pamilya nila. Ang mga asul at pulang ilaw ay tumama sa sahig na puno ng bubog, nagbibigay ng kakaibang anino. 2 pulis na nakauniporme ang pumasok,
Pinasadahan ng matalim na tingin ang buong lugar. Nakakunot ang noo. Sino ang tumawag sa amin? Ako po. Itinaas ko ang aking kamay. Kalmadong sinalubong ang kanilang tingin. Nang makita ito ni Leo, agad nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Gumapang siya papalapit at ngumiti ng pilit at mapag-imbabaw. Sir, misunderstanding lang po ito. Problema lang sa pamilya. Masama lang po ang timpla ng asawa ko, kaya naglabas ng galit. Wala pong kaso. Hindi na kailangan mag-report at magsampa ng kaso. Problema lang sa bahay. Pinutol siya ng nakatatandang pulis, ng seryoso, at itinuro ang aking namumula at magapang pisngi. Ang pananakit ba sa tao ay problema lang sa pamilya? Ginulpi niya ang tao ng ganito at ginawa niya ang ganitong gulo? Tapos sasabihin mong walang kaso? Ayon sa Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act, VAWC, may karapatan kaming pumasok at imbestigahan ito. Sumama kayong lahat na sangkot sa presinto para sa hiwalay na imbestigasyon. Nang marinig ang salitang VAWC, ang mukha ni Leo at Flora ay naging parang abo mula sa pagkaputla. Siguro hindi nila inaasahan kahit kailan na darating ang araw na ang batas na ito ang poprotekta sa akin at magiging payong ko sa halip na magamit nila pambaon sa akin. Nang makita ko ang kanilang pagpapanik at takot, napanatag na ang malaking bato sa aking puso. Habang lulan ng sasakyan ng pulis, pinagmasdan ko ang mga dumaraang gusali sa labas ng bintana at ang aking isip ay kalmado at malinaw. Kinuha ko ang cellphone ko. Hinanap ang numerong 5 taon ko nang nakasave pero ni minsan ay hindi ko tinawagan. Ang nakalagay doon ay simpleng 2 salita lang, Tito Ramon. 5 taon na ang nakakaraan. Para pakasalan ang isang mahirap na tulad ni Leo, pinutol ko ang lahat ng ugnayan sa pamilya ko na pinakamayaman sa probinsya namin. Ang lolo ko ay muntik nang atakihin sa puso sa galit at sinabi ni Tito Ramon nang may pagbabanta na kapag lumabas ako ng pinto nila, huwag na akong babalik kailanman. Sa loob ng 5 taon, kahit anong hirap at pagod ang naranasan ko, kinagat ko ang labi ko at hindi ako nang hingi ng tulong sa kanila kahit isang beses. Ayokong madismaya sila at mas lalong ayokong kutyain nila ang lalaking pinili ko. Pero ngayon, wala na akong pakialam. Para sa karapatan ko sa anak kong si Bea at para sa dignidad ko sa susunod na habambuhay, kailangan kong gawin ang tawag na ito. Huminga ako ng malalim at pinindot ang call button. 3 ring bago ito nasagot. Walang boses agad sa kabilang linya, kundi isang mabigat at nakakatakot na paghinga sa katahimikan. Ang puso ko ay umakyat sa aking lalamunan. At ang mga luha ko ay tuluyang bumagsak nang hindi ko mapigilan. Tito, ako po ito. Umiiyak at nanginginig ang boses ko. Natahimik sa kabilang linya ng 10 segundo. Inakala kong ibababa na niya ito ng tuluyan. Sa wakas, isang mababa, autoritatibo, ngunit may kaunting himig ng awa at sakit na boses ang dahan-dahang sumagot, Maya. Sa wakas, naisipan mo ring tumawag sa bahay. Sa loob ng mediation room ng presinto sa West District. Sa ilalim ng maputlang ilaw, napakabigat ng hangin na parang tutulo ang tubig. Sina Leo at Flora ay nakaupo sa tapat ko. Matapos ang gulat sa hotel at ang pag-alo ng sasakyan ng pulis, kumalma na sila mula sa kanilang unang galit at nag-iba ng taktika, suot ang mas masamang mukha. Sir Police, hindi niyo po alam, itong manugang ko, may sakit sa pag-iisip, sabi ni Flora. Nag-iba mula sa pagiging palengkera kanina. Nagsimulang magpunas ng luha at nagpanggap na kaawa-awang ina na biktima. Mayroon siyang postpartum depression at hindi pa tuluyang gumagaling. Palagi siyang nagwawala sa bahay at naninira ng gamit. Kaarawan ko ngayon, siguro ay nabigla siya sa isang bagay kaya biglang sumumpong ang sakit. Agad na tumango at sumang-ayon si Leo. Opo. Totoo po ang sinabi ni Mama. Palaging hindi stable ang emosyon ng asawa ko. Ginagawa lang namin ito para sa kabutihan niya at takot kaming makasakit siya ng iba kaya hindi namin pinapaalam. Aksidente lang ang nangyari ngayon. Hindi namin siya kakasuhan sa mga nasira niya. Gusto lang namin maintindihan ng pulis at ipasok siya sa mental hospital para magamot. Kami na ang magbabayad ng lahat. Nagkaisa sila, binabaliktad ang puti at itim. Ginagamit ang salitang baliw
para ipako ako sa krus ng kahihiyan, para palabasing ang domestic violence na ito ay isa lamang drama ng isang baliw na asawa na nanggulo sa kaarawan. Kumunot ang noo ng batang investigador na namamahala sa mediation at tumingin sa akin. Mrs., totoo ba ang sinasabi nila? May sugat ka nga sa mukha, pero grabe rin ang sinira mong gamit sa event. Huminga ako ng malalim, pinigilan ang nakakasukang pakiramdam sa aking lalamunan at malamig na tiningnan ang mag-inang iyon sa tapat ko. Kung baliw ako o hindi, ang medical report ng ospital ang makakapagsabi. Pero ang pananampal sa akin ng biyanan kong si Flora at ang pagtulong at pagbabanta ng asawa kong si Leo sa akin, hindi ba ito totoo? Nagsisinungaling ka, sigaw ni Flora. Tinituruan lang kita. Nakababata ka. Masama bang paluin kita ng 2 beses? Magandang turo. Ngumiti ako, kinuha mula sa aking bulsa ang cellphone ko at pinindot ang play button. Salot! Sinasadya mo ba ito? Babaeng baog, walang silbi. Inutusan ka lang ng isang maliit na bagay, hindi mo pa magawa ng maayos. Maya, binalaan na kita, huwag mong ubusin ang pasensya ko. Lumuhod ka ngayon din at mag-sorry sa nanay ko. Kung hindi, maghihiwalay tayo. Ang malinaw na recording ay umalingaw-ngaw sa maliit na kwarto. Ang masasamang sumpa ni Flora, ang malamig na pagbabanta ni Leo. Bawat salita ay parang malakas na sampal na bumalik at malakas na humampas sa kanilang sariling mga mukha. Namutla at naging asul ang mukha ni Flora at si Leo ay pawis na pawis ang noo, umiiwas ng tingin. Nagdilim din ang mukha ng mediator. Mr. Leo, Mrs. Flora, paano niyo ipapaliwanag ang nasa recording? Edited yan ng masama. Huling pagpupumilit ni Leo sa kanyang sitwasyon. Kung edited ito o hindi, pwedeng ipasuri sa mga technical expert. Kalmado kong sabi habang nakatingin sa kanya. Leo, 5 taon tayong nagsama. Alam mo kung gaano karaming sekreto ng pamilya mo ang hawak ko. Kung dadalhin natin ito sa korte, sino ang mas mapapahiya? Ikaw na ang mag-isip. Ang mga salitang ito ay parang isang mabigat na martilyo na sumira sa paninindigan at depensa ni Leo. Alam niya na sa loob ng 5 taon, maraming tagong transaksyon at maduming accounting record sa kumpanya niya. Ang ako mismo ang nag-ayos para sa kanya. Natahimik muli ang kwarto. Sa oras na iyon, biglang may matining na pagpreno ng sasakyan mula sa bakuran ng presinto. Kasunod nito ay ang mabibigat na pagsara ng mga pinto ng sasakyan at ang pinto ng mediation room ay biglang bumukas ng malakas mula sa labas. Isang nasa 50 taong gulang na lalaki, nakasuot ng itim na custom-made suit, matangkad, at may napakabigat at nakakatakot na aura ang pumasok. Maayos ang suklay ng kanyang buhok, at ang kanyang mga mata ay may daladalang autoridad at bangis ng isang taong nasa mataas na posisyon. Sa likod niya, sumusunod ang 4 na malalaking bodyguard na nakasuit din at may shades, at isang elite na abogadong may hawak na briefcase at may matalas na tingin na parang agila. Tila ba lumiit at nasakal ang buong presinto sa presensya at aura ng mga taong ito. Natulala at nabigla sina Leo at Flora, maging ako ay natigilan. Ang dumating ay ang tiyuhin ko na 5 taon ko nang hindi nakikita. Ang chairman ng Ramon Group of Companies sa Makati, si Don Arturo Tito Ramon de la Cruz. Pinasadahan ni Tito Ramon ng tingin ang buong kwarto, hanggang sa tumigil ang kanyang mga mata sa namamagakong pisngi. Ang kanyang malalalim na mata ay agad na nag-apoy sa matinding galit. Hindi niya ako kinausap. Dire-diretso siyang naglakad palapit kay Leo. Natakot si Leo sa kanyang aura, kaya't napatayo siya nang hindi sinasadya na utal. Sino kayo? Hindi sumagot si Tito Ramon. Sa halip, inangat niya ang kanyang kamay at isang napakalakas at mabigat na sampal ang dumapo sa mukha ni Leo. Pak! Ang lakas ng sampal na iyon ay 10 beses na mas malakas kaysa sa 2 sampal na pinagsama ni Flora sa akin. Napaikot ng kalahati si Leo at bumagsak sa sahig. Namaga agad ang kanyang mukha na parang lobo at dumugo agad ang labi niya. Bakit ka nananampal? Sigaw ni Flora na susugod sana dahil sinampal niya ang pamangkin ko. Ang boses ni Tito Ramon ay mababa at malamig, parang kutsilyong may lason. Ang nag-iisang pamangkin ko sa Ramon Group,
Hinawakan ng mga walang kwentang putik na katulad ninyo? Tito Ramon, Ramon Group. Ang mga salitang ito ay parang bombang sumabog sa utak ni Leo at Flora. Laking probinsya sila. Imposibleng hindi nila alam kung anong ibig sabihin ng Ramon Group ito, ang kumpanyang kailanman ay pangarap lang tingalain ng mga maliliit na negosyanteng katulad nila buong buhay nila. Mula sa pagkabigla hanggang sa takot. At sa huli ay naging desperasyon na parang abo ang mukha ni Leo. Naiintindihan na niya na ang babaeng inaapi nila sa loob ng 5 taon na akala nila ay ulila ay may isang napakalaking halimaw na nakatayo sa likod. Tito. Sa wakas ay nahanap ko ang boses ko. Hindi na napigilan ang pag-iyak at bumuhos ang luha. Lumingon si Tito Ramon. Tiningnan ako at ang kanyang galit ay napalitan ng labis na pag-aalala at sakit. Lumapit siya at dahan-dahang hinawakan ng kanyang magaspang na daliri ang aking sugat, paos na nagtanong, "Masakit ba?" Umiling ako ng mabilis, pero mas lalong bumuhos ang luha ko. Mabuti kung hindi. Huminga ng malalim si Tito Ramon. Humarap at malamig na nagsalita sa abogadong nasa likod niya, Attorney Cruz. "Opo, Don Arturo." Humakbang si Attorney Cruz. Inayos niya ang kanyang salamin at naglabas ng dokumento mula sa briefcase, kalmado at propesyonal na nag-anunsyo, Mr. Leo, Mrs. Flora. Una, base sa physical injuries ng aking kliyente na si Maya at sa hawak niyang voice recording, formal kaming magsasampa ng criminal case for physical injuries at paglabag sa VAWC laban kay Mrs. Flora. Pangalawa, base sa ibinigay ni Maya, tungkol sa inyong dalawa sa 5 taon ng kasal na ito, kung saan nagkaroon ng pambubugbog, verbal abuse, at economic abuse, kukuha kami ng protection order mula sa korte at magpa-file ng annulment. Pangatlo, tungkol sa hatian ng conjugal properties, dahil si Mr. Leo ay napatunayang may mabigat na kasalanan at naglipat at nagtago ng pera habang kasal, hihilingin namin sa korte na ibigay sa aking kliyente ang lahat ng inyong ari-arian, palayasin si Leo ng walang nakukuha at magbayad ng moral damages na 1 bisek. Sa bawat sinasabi ng abogado, lalong namumutla at pumuputi ang mukha ni Leo at Flora. Nang marinig ni Flora na mawawala ang lahat ng ari-arian nila at magbabayad pa ng 1 milyon, umikot ang mata niya at nahimatay siya roon mismo sa takot. Si Leo naman ay parang asong tinanggalan ng buto at laman, nakadapa sa sahig. Niwala ng lakas para magmakaawa. Hindi na sila tiningnan pa ni Tito Ramon kahit 1 beses. Inalis niya ang kanyang suit jacket at isinuot sa akin at may tonong naguutos, "Maya, sumama ka na sa akin pauwi." Ang salitang pauwi ay parang mainit na agos na biglang sumira sa lahat ng pagpapanggap kong matapang sa loob ng 5 taon. Sumunod ako kay Tito Ramon, palabas ng presinto at sumakay sa itim na Rolls Royce. Pagkasara ng pinto ng sasakyan, saka ko lang napagtanto na nanginginig ang mga binti ko ng walang kontrol. Malaki ang loob ng sasakyan at napakatahimik. May banayad na amoy ng cigar at leather, iyon ang amoy ng tito ko. At ito rin ang amoy na nagpapaalala sa akin ng kaligtasan. Walang sinabi si Tito Ramon, kundi kumuha ng malamig na tubig mula sa maliit na ref sa loob, binalot sa panyo at ibinigay sa akin. "Idampi mo sa mukha mo!" Kinuha ko ito. Ang malamig na pakiramdam ay dumapo sa namumula kong pisngi at naging maginhawa na halos mapadaing ako. "Kung gusto mong umiyak, umiyak ka." Tumingin si Tito Ramon sa labas ng bintana. Mababa pa rin ang boses. "Sa pamilya natin, walang maglakas loob na saktan ka ng ganyan." Bumuhos ulit ang luha ko. Hindi ito luha ng pighati, kundi isang luha ng ginhawa na may matinding takot matapos makahanap ng masasandalan. "Tito, patawad po," umiiyak kong sabi. 5 taon na ang nakakaraan, naging matigas ang ulo ko at nagkamali ako. Ano pang silbi ng pagsasabi niyan ngayon? Bumuntong hininga si Tito Ramon, lumingon at tiningnan ako ng may halong komplikadong emosyon. "Ikaw ang kaisa-isang dugo ng kapatid ko, pinanood kitang lumaki. Akala mo ba dahil pinakasalan mo ang lalaking iyon at pinutol mo ang ugnayan sa atin, pababayaan na talaga kita?" Kumuha siya ng isang makapal na brown envelope mula sa compartment at inihagis sa akin. Pagbukas ko,
Puno ito ng mga litrato at dokumento. May mga litrato si Leo na may kasamang ibang babae sa mall at pumapasok sa hotel. May bank statements ng kinita niya sa mga illegal na kickback at katiwalian sa opisina na tinago niya sa akin. May transcripts ng mga sinasabi ni Flora sa mga kapitbahay na sinisiraan ako at tinatawag na baog, at mayroon pang record ng mga credit card at utang na higit sa 100,000 na ginamit ni Kim gamit ang pangalan ko. Sa loob ng 5 taon, anong akala mong buhay ang nararanasan mo? Akala mo hindi ko alam? Ang boses ni Tito Ramon ay may halong pigil na galit. Nagpadala ako ng tao para bantayan ang pamilya nila. Hinihintay ko lang na ikaw mismo ang makaisip at gumising. Pero ikaw, tiniis mo ng tiniis, umatras ka ng umatras. Maya, sa diksyonaryo natin, walang salitang magtiis ng tahimik. Pinahiya mo ang lolo mo. Nang makita ko ang mga nakakagimbal na ebidensya, nanlamig ang buong katawan ko. Kaya pala, ang pag-ibig na akala ko ay totoo ay isang malaking panloloko lamang. Ang pamilyang pinrotektahan ko at tiniis kong pakisamahan ay tingin lang pala sa akin ay isang ATM na pwedeng abusuhin at saktan. Hindi ko alam. Nanginginig ang boses ko. Hindi sa hindi mo alam. Ayaw mo lang malaman. Mas gusto mong mabuhay sa kasinungalingan na ginawa mo. Dismayadong tiningnan ako ni Tito Ramon. Kung hindi ka nila pinilit hanggang dulo ngayon, magtitiis ka pa ba? Hindi ako makasagot. Mahigpit ko lang nahawak ang brown envelope. Bumaon ang kuko ko sa aking balat. Ngayon, sabihin mo sa akin, anong gusto mong gawin? Tinitigan ako ni Tito Ramon sa mata. Naisip ko ang anak kong si Bea. Naisip ko ang takot sa mata niya tuwing nakikita ang lola niya. Naisip ko ang 2 malakas na sampal na iyon. At naisip ko ang malamig na mukha ni Leo nang pilitin niya akong lumuhod. Inangat ko ang ulo ko, sinalubong ang tingin ng tito ko, at lahat ng kahinaan at pagdadalawang isip ko ay naging yelo sa oras na iyon. Tito, gusto ko ng annulment. Mariin kong sabi, bawat salita ay malinaw. Kukunin ko si Bea, at pagbabayaran nila ang 5 taon na ginawa nila sa akin. Mabuti, sa wakas ay nakita ko ang isang ngiti ng pag-apruba sa mukha ni Tito Ramon. Iyan ang pamangkin ko. Kinuha niya ang telepono sa sasakyan at tumawag. Hello, General? Ako ito, si Ramon. Ang kaso ng pamangkin ko, gawin ng tama. Ang investigasyon ay investigasyon. Ang physical injuries na ginawa ni Flora ay malinaw. Gusto kong makulong siya. Opo, ikulong niyo na. Huwag ninyong babawasan ng 1 araw. Ang legal team ko ang bahala sa lahat. Pagbaba ng telepono, huminto na ang sasakyan sa harap ng ospital. Naghihintay na si Attorney Cruz at 2 assistant. Dinala ako sa VIP lane, diretso sa medico legal para kumuha ng ebidensya. Nang makita ng doktor ang malinaw na marka ng 5 daliri sa pisngi ko at ang sugat sa labi, umiling siya. Ang lakas ng tama, slight physical injuries na ito. Kasama ng recording mo, sapat na ito para makulong sila sa ilalim ng batas. Paglabas ng ospital, sinabi sa akin ni Attorney Cruz na opisyal nang naisampa ang kaso. Si Flora, dahil sa matibay na ebidensya ng pananakit, ay ikukulong ng 15 araw para sa investigasyon at ipapatupad ito agad-agad. Nang bumalik ako sa presinto para kunin ang mga gamit ko, nakita kong nakaposas na si Flora at inilalabas ng 2 pulis mula sa interrogation room. Magulo ang kanyang buhok at may luha pa sa mukha. Nang makita niya ako, ang mga mata niya ay puno ng galit at hindi paniniwala. Maya, ikaw na masamang babae. Ipinakulong mo talaga ako. Biyenan mo ako. Walang hiya ka. Tatamaan ka ng kidlat. Nagwawala siya at minumura ako. Hindi ko siya pinansin. Malamig ko lang siyang tiningnan. Lumabas din si Leo mula sa kabilang kwarto. Nang makita niya na nakaposas ang nanay niya, nagpanik siya at biglang lumuhod sa harap ko. Maya, asawa ko, nagkamali ako. Nagkamali talaga ako. Niyakap niya ang mga binti ko. Umiiyak na may sipon at luha. Patawarin mo na si Mama. Matanda na siya. May sakit. Hindi niya kakayanin sa loob. Kung ipapasok mo siya, parang pinatay mo na rin siya. Nakikiusap ako. Alang-alang sa 5 taon natin. At kay Bea, sabihin mo sa pulis na misunderstanding lang ito. Pwede ba? Hindi tayo maghihiwalay.
ikaw na masusunod sa bahay. Pangako ko hindi ka na aawayin ni Mama. Nang makita ko ang nakakaawang pagmamakaawa niya, naramdaman ko ang matinding pandidiri. Kung alam niyo lang na mangyayari ito, sana hindi niyo na lang ginawa. Nang sinampal niyo ako, bakit hindi niyo inisip na matanda na siya? Nang pinapaluhod mo ako, bakit hindi mo naisip na mag-asawa tayo? Itinaas ko ang aking paa at walang awang sinipa ang kanyang kamay. Leo, itago mo na yang murang luha mo. Ang boses ko ay kalmado na parang walang alon. Simula nang saktan ako ng nanay mo, ang natitira na lang sa atin ay ugnayang legal. Tumalikod ako at tumango sa dalawang pulis. Sir, salamat po. Ang mga taong ganyan ay dapat talagang mag-isip sa loob ng kulungan kung ano ang batas. Pagkatapos, hindi ko na sila tiningnan at dire-diretso akong lumabas ng pinto ng presinto. Nakakasilaw ang araw sa labas, pero pakiramdam ko, sa wakas ay sumikat na rin ang araw. Ang itim na Rolls Royce ay maayos na tumatakbo pabalik sa bahay ni Leo. Nakaupo ako sa likod, mahigpit na hawak ang cellphone ko, at ang puso ko ay parang pinipiga. Si Bea, ang anak ko. 5 taong gulang pa lang siya, nasa loob pa rin siya ng hawlang tinatawag kong bahay. Sa tuwing naiisip ko ang masamang mukha ni Flora at ang mapang-asar na mukha ni Kim, parang hinihiwa ng kutsilyo ang puso ko. Hindi ko lubos maisip kung ano ang gagawin nila sa walang kalaban-laban kong anak kapag nalaman nilang ipinakulong ko sa presinto si Flora. Tito, pakibilisan po. Natatakot ako para kay Bea. Nanginginig ang boses ko. Huwag kang mag-alala. Nakatingin ng diretso si Tito Ramon. Kalmado ang boses. Nagpadala na ako ng tao roon. Hindi nila magagalaw kahit isang hibla ng buhok ni Bea. Kahit ganoon, hindi pa rin ako mapakali. Tumigil ang sasakyan sa harap ng bahay ni Leo na maganda ang disenyo pero walang init. Halos magkandara pa akong bumaba ng sasakyan. Nakabukas ng kaunti ang pinto ng bahay. Malakas ko itong itinulak at ang nakita ko sa loob ay nagpakulo ng dugo ko. Magulo sa sala at inuutusan ng hipag kong si Kim ang 2 kasambahay na ilabas ang mga gamit mula sa kwarto ko isa-isa. Ang mga damit ko, ang mga alahas ko, at maging ang antigong flower vase na ibinigay ng nanay ko noong ikasal ako ay tinatambak niya sa sahig na parang basura. Maganda itong Dior bag. Last year's model yata. Ang daming pera ni ate. Hawak niya ang bag ko, sinusukat sa harap ng salamin. Ang kanyang mukha ay puno ng kasakiman na hindi niya tinatago. At itong kwintas, Cartier diba? Tsk tsk. Isa lang naman siyang housewife. Nagsasayang ng mamahaling gamit. Kayo, bilisan nyo. Dalhin nyo lahat ng ito sa kwarto ko. At bantayan nyo yung maliit na salot na yon. Baka lumabas at manggulo. Kim! Sumigaw ako. Nagbago ang tono ng boses ko dahil sa galit. Nagulat si Kim. Nahulog ang kwintas mula sa kamay niya na may tunog na pak. Nang makita niyang ako ang dumating at nag-iisa lang ako, nag-iba agad ang ekspresyon niya at naging mapangutya. Aba, nandito na pala ang bida nating hero? Bakit? Ipinakulong mo si Mama. May lakas ng loob ka pang bumalik. Nakahalukip-kip siya at nagsalita ng may asar. Sinasabi ko sa'yo, Maya, huwag kang magmayabang. Pag uwi ng kuya ko, yari ka. Sa pamilya namin itong bahay na ito. Ngayon din, lumayas ka. Nasaan ang anak ko? Ayokong makipag-usap sa kanya nang walang kwenta. Malamig kong pinasadahan ng tingin ang sala. Anak mo? Parang nakarinig si Kim ng biro. May mukha ka pang hanapin ang anak mo? Ang isang masamang babae na pinakulong ang sariling biyenan. Walang karapatang maging ina. Si Bea ay dugo ng pamilya namin. Wala ka ng kinalaman sa kanya. Tatanungin kita ulit, nasaan ang anak ko? Ang mga kamao ko ay nakakuyom na at tumutunog. Ang nakakulong sa kwarto niya. Bakit? Aagawin mo ba? Matapang na itinaas ni Kim ang baba niya dahil alam niyang nasa bahay nila ako. Wala nang sabi-sabi. Tumalikod ako at tumakbo papunta sa kwarto ni Bea sa ikalawang palapag. Nakakandado ang pinto mula sa labas. Naririnig ko ang mahinang pag-iyak ni Bea at pagkatok sa pinto. Mama! Mama, nandyan ka ba sa labas? Natatakot ako. Ang umiiyak na boses ng anak ko ay parang matalim na kutsilyo na bumaon sa puso ko. Bea, huwag kang matakot. Nandito na si Mama. Habang pinapakalma ko siya, malakas kong binangga ang pinto pero hindi gumalaw ang matibay na kahoy. Huwag ka nang mag-aksaya ng lakas.
Natutuwang sigaw ni Kim mula sa ibaba. Wala kang susi. Kahit sirain mo yan, hindi ka makakapasok. Pinapayuhan kitang lumayas na. Baka pagbalik ng kuya ko, baliin niya ang mga binti mo. Tuluyan nang nawala ang pasensya ko sa oras na iyon. Umatras ako ng 2 hakbang, huminga ng malalim, inangat ang paa ko at buong lakas na sinipa ang posisyon ng doorknob. Bang! Isang malakas na tunog at parang yumanig ang buong bahay. Ang matibay na kahoy na pinto ay napunit at nagkaroon ng bitak. Natulala si Kim sa ibaba. Siguro hindi niya inakalang ang isang babae ay may ganoong kalakas na puwersa. Hindi ako huminto. Sinipa ko ulit. Bang! Tuluyan nang nasira ang lock at bumukas ang pinto. Sa loob ng kwarto, ang 5 taong gulang na si Bea ay nakakuyom sa sulok. Yakap-yakap ang kanyang paboritong bear na laruan, umiiyak at nanginginig ang buong katawan. Nang makita niya ako, natigilan siya at biglang umiyak ng malakas at tumakbo papunta sa yakap ko. Mama! Natatakot ako! Sabi ni Tita Kim, hindi mo na daw ako mahal, masama ka daw kaya hinuli ka ng pulis. Mahigpit ko siyang niyakap. Parang hindi ako makahinga sa sakit. Dahan-dahan kong tinapik ang likod niya at umiyak din. Ang tanga ng bata ko. Paanong hindi ka mamahalin ni Mama? Nandito si Mama para iuwi ka. Sa pagkakataong iyon, dumating na rin si Leo sa bahay. Nang makita niya ang sirang pinto at ang umiiyak na anak sa yakap ko, naging kulay asul ang mukha niya sa galit. Maya, anong kabaliwan na naman ito? Sumugod siya at tinangkang agawin si Bea mula sa akin. Umiwas ako at matalim na tiningnan siya na parang kutsilyo ng yelo. Leo, subukan mong hawakan kaming mag-ina! Sa likod ko, dumating na ang tito kong si Ramon at ang 4 na bodyguards nakatayo sa may pinto na parang mga Diyos. Nang makita ni Leo si Tito Ramon, para siyang dagang nakakita ng pusa, umurong ang kanyang bayag at nawala ang tapang. Tito, nautal siya at hindi makabuo ng salita. Natakot din si Kim sa ibaba nang makita ang 4 na nakaitim na suit at shades na bodyguards. Gumapang siya at nagtago sa likod ng sofa. Hindi ko na tiningnan pa ang magkapatid na iyon. Binuhat ko ang anak ko, tumalikod, at sinabi sa tito ko, Tito, umalis na tayo. Nang dumaan ako kay Leo, huminto ako at malamig na nagsalita ng hindi lumilingon. Leo, bukas ng 9:00 ng umaga, magkita tayo sa City Hall Civil Registry, Law Office. Kung darating ka, magpapaanol tayo ng tahimik at makakaiwas ka pa sa kahihiyan. Kung hindi ka darating, sa korte tayo magkikita. At kapag nangyari, yun, hindi lang mukha mo ang mawawala sa'yo. Pagkatapos, hinalikan ko ang noo ng anak ko. At tuluyang naglakad palabas sa hawlang ito na sumakal sa akin ng 5 taon. Iniwan ang mga iyak ni Leo at takot ni Kim. Alam kong wala na akong kinalaman sa kanila. Mula ngayon, ang buhay ni Maya ay para sa akin at sa anak ko na lang. Inakala ko na matapos makita ng pamilya nila ang kapangyarihan ng pamilya namin ay magiging maamo na sila at papayag sa annulment. Pero minaliit ko ang kanilang kawalang hiyaan at katangahan. Nang gabing iyon, habang pinapatulog ko si Bea at naghahandang kausapin si Attorney Cruz tungkol sa mga detalye ng paghihiwalay kinabukasan, biglang nag-ingay ang cellphone ko. Maraming unknown numbers ang tumatawag at kapag sinasagot ko, puro masasama at malulutong na mura ang naririnig ko. Ikaw yung nambugbog ng biyenan na Maya, di ba? Wala kang hiya, pokpok ka. Nagloko ka tapos nanisi ka pa. Mamatay ka na! Sabi nila baliw ka daw, pumasok ka na sa mental hospital. Kasabay nito, ang Facebook at Messenger ko ay napuno ng libu-libong messages na nagmumura sa akin. Natulala ako, hindi ko maintindihan ang nangyayari. Nagdilim ang mukha ni Attorney Cruz, mabilis niyang binuksan ang laptop at pumasok sa pinakasikat na Facebook community forum, Chismis page sa lugar namin. Sa itaas, may nakapin na post na may pulang pamagat, nakakadurog puso. Ang baliw kong hipag, ng gulo sa kaarawan, binugbog ang nanay ko at balak nakawin ang lahat ng ari-arian ng kuya ko. Ang nag-post ay walang iba kundi ang butihin kong hipag, si Kim. Sa post niya, gumamit siya ng napakapaawa at biktima na tono, binabaliktad ang katotohanan at ginawa akong isang baliw, malandi at masamang babae. Ang hipag ko
ay naging hindi stable. Simula ng manganak. Mahal siya ng kuya at nanay ko kaya ipinagamot siya. Pero hindi siya umiinom ng gamot. Kahapon ay 60th birthday ng nanay ko. Bigla siyang nagwawala. Kumuha ng kahoy at sinira ang party. Tapos pinalo ang nanay ko hanggang sa mahimatay. Dinala namin siya sa presinto para ipasok sa mental hospital sana. Pero nag-imbento siya ng kwento. Tumawag ng mga masasamang tao at ipinahuli ang nanay ko. Hindi lang yon. Gusto pa niyang makipaghiwalay at kunin ang lahat ng pera na pinaghirapan ng kuya ko. Gusto pa kaming ipapatay kapag hindi kami pumayag. Sa dulo ng post, naglagay siya ng mga piling-pili at edited na pictures. Picture ko na hawak ang batuta na mukhang galit na galit. Picture ni Flora na nakaupo sa sahig na puno ng sabaw at kaawa-awa at ang mga sirang pagkain at gulo sa hotel. Ang mahabang post na ito ay napaka-emosyonal kaya mabilis na nag-apoy ang galit ng mga tao online, netizens, at ang comment section ay puno ng sigaw na patayin ako. Grabe, ang sama ng babaeng ito. Hindi mo alam ang ugali. Kawawa ang asawa niya, hiwalayan na yan. I-dox at ibunyag ang address at trabaho niya para masira ang buhay niya. Nang makita ko ang masasakit na salita, nanlamig ang mga kamay at paa ko. Hindi ko inakala na ganito kawalang hiya si Kim. Gusto niyang gamitin ang cancel culture at social media para patayin ako. Huwag kang magpanik. Narinig ko ang boses ni Tito Ramon mula sa pintuan. Pumasok siya na kalmado. Naglalaro lang sila. Kung gusto nilang maglaro sa social media, sasamahan natin sila hanggang dulo. Tumawag siya sa PR department ng Ramon Group at nagbigay ng utos na ayusin ito. Tiningnan niya ako, ang dapat mong gawin ngayon ay hindi magalit, kundi lumaban. Tumango ako at huminga ng malalim. Sa tulong ng PR team, gumawa ako ng bagong Facebook page at channel. Ang pangalan nito ay eksaktong hinihingi na, ang aking channel. Ang unang post ko ay hindi mahaba. Naglalaman lamang ito ng 3 bagay. Una, ang buo at hindi na-edit na audio recording ng nangyari sa party. Mula sa papuri ng mga kamag-anak, sa pagrereklamo ni Flora, sa 2 malakas na sampal na pak, at ang pagbabanta ni Leo na lumuhod ako, rinig na rinig lahat. Pangalawa, ang listahan ng gastos sa pamilya sa loob ng 5 taon na na-record sa accounting app. Makikita ang lahat ng binayaran ko. Grocery, kuryente, tubig, tuition ng bata, gamot ng biyenan, at ang palaging pag-utang ni Kim. Sa loob ng 5 taon, umabot sa 1.3 million pesos ang gastos. Pero ang ibinigay lang ni Leo ay 300,000 pesos. Ang 1 million pesos na kulang ay galing sa sarili kong ipon bago ako ikasal. In-highlight ko pa ng pula ang 200,000 pesos na inutang ni Kim para bumili ng bag at cellphone pero hindi binayaran kailanman. Pangatlo, isang medical certificate mula sa ospital. Hindi ako baliw, kundi mayroon akong moderate depression at severe anxiety dahil sa matinding stress at emotional abuse mula pa noong 3 taon na ang nakakaraan. Ang post na ito sa ang aking channel ay parang isang bomba na nagpasabog sa buong internet. Grabe, plot twist. Yung biyenan pala ang unang nanampal. Nanginginig ako sa recording. Ang toxic ng pamilya. Yung asawa walang kwenta. Yung hipagpabigat. At ate, 1 million ang inilabas mo para sa kanila. Hindi ka nag-asawa, nagbigay ka ng charity. Nakakaawa si ate. Nabigyan ng depression. Tama lang na nanira siya ng gamit. Sa loob ng kalahating oras, nagbago ang ihip ng hangin ng 180 degrees. Ang mga netizens na nagmura sa akin kanina ay sumugod sa post ni Kim at binaligtad siya. Lumabas ka ritong linta ka. Kuya mo palamunin, nanay mo kriminal, ikaw naman magnanakaw. Screenshotted na namin to. Hintayin mo ang kaso nyo. At may naghanap pa ng kumpanya ni Kim. Natagpuan na ang mamahaling bag na ipinagyayabang niya ay binili gamit ang 50,000 pesos na inutang niya sa akin. Tinawagan at inulan ng galit ang opisina ni Kim, kaya napilitan ang boss niya na i-post na tinanggal na si Kim sa trabaho dahil sa pagsira sa reputasyon ng kumpanya. Nagpanik si Kim at binura ang account niya, pero huli na. Naging numero 1 sinungaling na linta siya sa buong probinsya. Kinabukasan,
Pumunta ako sa tagpuan. Dumating si Leo na parang tumanda ng 10 taon sa isang gabi. Magulo ang buhok, malalim ang mata, may balbas. Tiningnan niya ako ng may galit at takot. Maya, hindi na ba talaga pwede? Hindi ko siya sinagot. Itinuro ko lang ang pinto. Pagkatapos ng proseso at pagpasa ng mga papeles, paghihiwalay na ang susunod. Inisip ni Leo na tapos na ang usapan dahil na-file na at pwede niya itong patagalin ng ilang taon para hindi ako manalo. Maya, tungkol sa ari-arian, pag-usapan natin unti-unti, pamilya pa rin tayo. Tingnan mo, nasa kulungan si Mama, nawalan ng trabaho si Kim. Mag-usap tayo. Bitawan mo ako. Iwinaksi ko ang kamay niya. Malamig ang mata. Wala na tayong dapat pag-usapan. Hintayin mo ang subpina. Gusto mo ba talagang magmatigas? Nagbago ang mukha niya. Kapag ginipit mo ako, babawi ako. Mamatay tayong lahat. Mamamatay ang isda, pero hindi masisira ang lambat. Tiningnan ko siya at siguradong hindi ako ang isdang iyon. Tumalikod ako at umalis. Sa mga sumunod na araw, nakipag-usap ako kay Attorney Cruz para sa kaso ng annulment at hatian ng ari-arian. Samantala, gumawa ng delay tactic si Leo at sinabing nawawala siya para hindi matuloy ang kaso. Pero minaliit niya ang lakas ng pamilya namin. Isang linggo makalipas, ang pinakamalaking supplier ng kumpanya ni Leo Dantes, Construction Supplies, ay nag-anunsyo na puputulin ang kontrata at hinihingi agad ang bayad. Ang supplier na iyon ay pagmamay-ari ng Ramon Group. Nagulat ang boss ni Leo, si Boss Dante. Pumunta pa siya sa Ramon Group para magmakaawa at doon niya hinarap ang tito ko. Don Arturo, bakit po? Anong kasalanan namin? Manggiyak-ngiyak si Boss Dante. Hindi umupo si Tito Ramon, itinuro lang niya sa picture si Leo. Ang taong ito, si Leo, ay Vice President nyo? Opo. Kakilala niyo po? Hindi. Pero kakilala siya ng pamangkin ko. Malamig na sabi ni Tito Ramon at itinapon ang isang USB sa mesa. Diyan nakalagay ang mga ebidensya na itong si Leo ay nangungurakot at nagnanakaw ng pondo sa mismong kumpanya mo. Ginawa ng asawa niya ng report. Ayoko nang makita ang taong ito sa industriya natin. Ikulong mo siya at kasuhan ng estafa at qualified theft. Natakot si Boss Dante at agad sumang-ayon. Opo, ipapakulong ko ang gagong yan. Pagbalik ni Boss Dante sa opisina, pinasugod niya ang security at itinapon si Leo palabas sinisigawan. Tinanggal na kita. Magnanakaw ka. Kinalaban mo ang pamangkin ni Don Arturo. Pulis, hulihin niyo yan. Nang makita ni Leo ang USB na puno ng ebidensya na dating inayos ko, sa kanya lang naintindihan kung bakit ko sinabing hawak ko ang mga sekreto niyo. Dinala siya ng pulis habang umiiyak at pinagtatawanan ng lahat ng empleyado niya. Habang nangyayari ito, masaya akong nakikipaglaro ng Lego kay Bea sa bahay. Nang tumawag si Attorney Cruz, sinabi ko lang na, alam ko na, tuloy na natin ang susunod na hakbang sa korte. 15 araw, para sa isang matanda na nasanay maging senyora, ay parang isang siglo. Nang lumabas si Flora mula sa kulungan, umuulan ng mahina. Akala niya, sasalubungin siya ni Leo gamit ang mamahaling sasakyan at dadalhin siya sa masarap na restaurant. Pero ang nakita niya ay si Leo na mukhang patay gutom at si Kim na may matinding galit sa mata. Leo, Kim, anong nangyari sa inyo? Natigilan si Flora. Nasaan ang kotse natin? Sigaw niya. Kinuha ng bangko. Paos ang boses ni Leo. Naka-freeze na rin ang bahay dahil sa utang natin at demanda. Ano? Parang tinamaan ng kidlat si Flora. 15 araw lang akong nawala. Nawala na ang bahay natin? Dahil sa'yo to. Sumabog na si Kim. Itinuro ang nanay niya. Kung hindi ka nagpapabida sa party at nanampal doon sa maya na yon, hindi mangyayari to. Nawalan ako ng trabaho, nasira ang kumpanya ni Kuya, at nawala ang bahay natin. Masaya ka na? Walang hiya kang bata ka? Sinisigawan mo ang nanay mo? Sasampalin sana ni Flora si Kim, pero pinigilan ni Kim ang kamay niya at sumigaw, Susubukan mo pa akong paluin? Gusto mo bang bumalik sa loob? Ikaw ang sumira sa atin, matandang hukluban. Kasalanan ng kuya mo ito. Walang kwenta. Inilipat ni Flora ang sisi kay Leo. Sabi ko pigilan mo ang asawa mo. 5 taon na.
Hindi mo man lang nakontrol. Hinayaan mo pang hawakan niya ang ebidensya natin. Pabigat ka. Ako pabigat? Nagalit din si Leo. Sino ang nagsabi sa akin na abusuhin siya dahil ulila siya? Sino ang nagsabing kunin ko ang pera niya para ibigay sa anak mong babae? At ngayon, ako ang may kasalanan? Sa labas ng kulungan, nag-away ang mag-iina sa putik. Sabunutan, tadyakan, sakitan. Natumba si Flora sa putik at ulan, umiiyak, naging baliw, pinagtawanan sila ng mga dumadaan at mga tsismosa. At ako? Nakasakay ako sa itim na van hindi kalayuan, pinapanood silang magpatayan sa putik. Wala akong naramdamang awa dahil sila ang gumawa nito sa sarili nila. Kung hindi dahil sa 5 taon sa impyerno, hindi ako titibay. Tumingin sa akin ang driver. Ma'am Maya, saan po tayo? Isinandal ko ang ulo ko at pumikit, umuwi na tayo. Pinili pa rin ni Leo na pumunta sa korte para sa annulment at child custody hearing, marahil ay umaasa pa rin siyang maawa ang judge. Sa loob ng mediation room sa korte, ang babaeng judge ay nagmungkahi ng settlement. Sumang-ayon agad si Leo. Opo, judge, may feelings pa po ako kay Maya. Sana makipagbalikan na lang siya. Muntik na akong matawa. Tumayo si Attorney Cruz. Your Honor, gusto lang po ng kliyente ko na mag-anul. Ngayon, pag-usapan natin ang ari-arian. Base sa listahan ni Leo, mayroon lang siyang bahay, isang Mercedes, at 500,000 pesos sa bangko. Ngumiti ang abogado ko at inilatag ang makapal na dokumento. Your Honor, tinututulan po namin ito. Una, si Leo ay bumili ng bahay gamit ang pangalan ng kanyang ina na nagkakahalagang 2.8 million pesos. Pera niya galing ito. Pangalawa, nilipat niya ang isang Porsche SUV sa pangalan ng kapatid niyang si Kim bago ang insidente. Pangatlo, nag-transfer siya ng 1.5 million pesos pabalik sa nanay niya matapos lumabas sa kulungan. Nagtago siya at naglipat ng nasa 4. 1 million pesos mula sa conjugal property habang ginagawa ang kaso. Bumagsak ang panga ni Leo at ng sarili niyang abogado. Your Honor, sabi ni Attorney Cruz, ayon sa batas, ang asawang nagtatago at naglilipat ng pera habang naghihiwalay ay pwedeng hindi na makatanggap ng parte niya. Kaya hinihingi namin na ibigay sa kliyente ko ang lahat at palayasin si Leo ng walang kahit na ano. Hindi! Nagpanik si Leo at lumuhod sa harap ko sa mismong korte. Maya, nagkamali ako. Kukunin ko lahat. Ibibigay ko sa'yo. Huwag mo lang akong palayasin ng walang pera. Nakikiusap ako. Sinampal niya ang sarili niya ng paulit-ulit. Pero malamig ko lang siyang tiningnan. Leo, ginusto mo yan. Pagbayaran mo. Nang mabaliw na sa desperasyon, inatake ni Leo ang bahay namin isang gabi. May kasamang 3 tambay at may hawak na baseball bat para nakawin si Bea. Binangga nila ang mga security guards. Binabasag nila ang salamin sa ibaba. Ibalik mo sa akin si Bea, sigaw ni Leo na parang halimaw. Nanginginig akong niyakap ang anak ko at tumawag kay Tito Ramon. Ilang sandali lang, dumating ang 3 itim na SUV. Bumaba ang 15 bodyguards at pinabagsak sa putik sina Leo. Dumating si Tito Ramon, inilagay ang sapatos niya sa mukha ni Leo sa lupa. Sa batas ng pamilya namin, ang humawak sa tao ko, babaliin ang kamay o paa. Pumili ka. Tito, sigaw ko mula sa bintana. Huwag po tayong gumawa ng labag sa batas. Ang makulong siya ng 10 taon ay mas masakit kaysa patayin siya. Tumango si Tito Ramon, tinawag ang pulis, at inaresto si Leo for attempted robbery, trespassing, at child kidnapping. Nahimatay si Leo. Sa araw ng huling hearing, dumating ako ng napakaganda at propesyonal. Si Leo ay nakauniforme na ng preso, nakaposas, at payat na payat. Si Flora ay naka-wheelchair dahil na stroke at si Kim ay nakatakip ang mukha. Ipinakita ni Attorney Cruz ang lahat ng ebidensya, ang bank statement, ang video na sinampal ako, ang medical certificate ng depression ko, at bilang huling saksi, inilabas ang 5 taong gulang na si Bea. Sino ang gusto mong kasama? Tanong ng judge. Tumakbo si Bea sa akin at umiyak. Gusto ko po kay Mama. Nanampal si Lola at hindi ako nililigtas ni Papa. Ayoko sa kanila. Nawasak ang puso ni Leo. Napagtanto niya na nawala na ang anak niya.
Nagbaba ng hatol ang judge. Granted ang annulment. Full custody para sa akin. Ibinigay sa akin ang 100% ng natitirang ari-arian dahil napatunayang nagtago ng pera si Leo at inatasan siyang magbayad ng 1 million pesos for moral damages. Bukod pa roon, haharapin niya ang kasong estafa at attempted robbery. Bumagsak ang martilyo ng judge. Tok! Nanalo ako! Lumabas ako ng korte. Sweet ng araw ang mainit na sinag at nginitian ako ni Tito Ramon. 3 buwan makalipas, naparusahan si Leo ng 12 taong pagkakakulong sa bilibid. Balita ko ay ginagawa siyang alipin ng mga gang sa loob. Si Flora, dahil sa matinding galit sa hatol, ay tuluyang na-stroke at na-paralyze. Si Kim, imbes na alagaan ng ina, ay ninakaw ang natitirang cash at tumakas papuntang Mindanao para sumama sa isang matandang lalaki dahil sa utang at hindi na nakita pa. Si Flora ay itinapon sa pinakamadumi at pinakamabahong public nursing home ng gobyerno, inabandona. Walang nag-aalaga kundi iniinsulto ng mga tsismosa at nurse. Namumuhay siya sa sarili niyang dumi. Nang marinig ko ito habang pinagbabalat ko ng mansanas si Bea, hindi man lang ako nakaramdam ng awa, hindi ako santo. Iyon ang karma niya. Pinili kong hindi lang maging mayaman na walang ginagawa. Bumalik ako sa pagiging arkitekto sa Ramon Group. Pinaghirapan ko ng buong puso. Inaral lahat hanggang sa nag-pitch ako ng isang multi-billion heritage eco resort project. Nanalo ako at naging creative director. Nabuhay kami ng masaya ni Bea. Nag-aaral siya ng ballet at piano at nag-travel kami sa buong mundo. Sa isang family party ng Ramon Group, may nagtanong kung bakit single pa rin ako. Ngumiti ako at umiinom ng alak. Ang pinakamagandang pag-ibig ay nasa pagiging magkapantay. At saka, napakaganda rin ng buhay ng mag-isa. Noong gabing iyon, nakatanggap ako ng text message mula sa isang unknown number. Maya, ako ito, si Leo. Balita ko ang yaman mo na. Baka mapabilis ang paglaya ko dahil good boy ako rito. Kapag lumabas ako, magbabalik loob ako, magbalikan tayo, ha? Gusto kong bumawi. Tiningnan ko ang nakakatawang mensahe niya. Wala akong naramdaman. Binuksan ko ang basurahan, binitawan ko ang lumang cellphone ko sa loob nito. Tok. Iyon na ang huling tuldok sa aking maling nakaraan. Huminga ako ng malalim sa malamig na hangin ng gabi. Alam kong ang buhay ni Maya. Sa mga oras na ito, ay hawak ko na sa sarili kong mga kamay. Wakas, sa pagtatapos ng ating kwento, may naiwang nipis ng kirot at malalim na ginhawa sa aking puso para kay Maya. Alam niyo ba? Minsan sa pag-ibig, may isang nakakadurog pusong pagkakamali ang mga kababaihan. Ang magmahal, magpatawad, at magsakripisyo ng labis hanggang sa makalimutan na nilang pakaingatan ang kanilang mga sarili. Ang 5 taong pagtitiis ni Maya ay hindi kahinaan. Nagmula ito sa isang mainit na pusong umasang mapanatiling buo ang kanyang pamilya. At ang pinakamaganda at pinakamaliwanag na bahagi ng kwento ay ang sandali ng kanyang paggising. Matapang siyang bumangon, sinira ang nakakalasong hawla para bawiin ang kanyang dignidad at protektahan ang inosenteng mundo ng kanyang anak. Ang kanyang paglalakbay ay nag-iwan ng isang napakagandang mensahe. Kahit gaano karaming sugat ang natamo mo, palagi kang may karapatan at sapat na lakas para muling kulayan ang iyong buhay ng mas maliwanag, malaya, at taas noo. May isang bagay na patuloy kong iniisip at gusto ko sanang marinig ang opinyon ninyo. Ang naging parusa ba ng pamilya ng asawa sa huli ay isang tamang karma para sa lahat ng sakit na idinulot nila o kung marunong lang sana silang magpahalaga sa sakripisyo ni Maya mula pa noong una, masaya at mainit sana ang naging wakas ng lahat? Manatili sana kayo sandali at i-share ang inyong tunay na nararamdaman sa comment section sa ibaba. Gustong-gusto kong basahin at makipagkwentuhan sa inyo. At kung naabot ng mga salitang ito ang inyong puso, huwag kalimutang mag-iwan ng like at i-click ang subscribe button para hindi nyo palagpasin ang mga susunod pa nating magagandang kwento. Nawa'y palagi kayong mahalin at pahalagahan.